Ay, hallelujah. Praise God. Purihin ang ating pong Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ngayon ay darako na sa ating pong gawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sa araw pong ito, ang ating pong tatalakayin ay si Jesus, ang mabuting pastol. Jesus, the Good Shepherd. At ang ating pong susing talata ay ating pupukuhanin dito po sa aklat na sinulat ni Apostol Juan sa kabanatang 10, mula po sa talatang 1 hanggang sa 16. Ito po ay pupukuhanin natin sa Mabuting Balita, Biblia, salin, ano po. Hallelujah. At ang gagawin po natin ay hihimayin natin sa bawat punto yung pong mga talata na ating pong pag-aaral. Okay, dapat po tayo sa ating pong pag-aaral. Meron pong dalawang lalaki na tinawag doon sa in a large crowd o classroom na nitusan sila na i-recite ang Psalm 23 o Salmo 23. Yung isang lalaki ay isang publisher at bihasang mananunumpati o yung orator. Ano po? Inulit niya ang salmo sa isang powerful way. Nang siya ay matapos, palakpakan ng mga tao. Siya ay hinangaan sa kanyang pagkatalumpati. Pagkatapos naman ay isang medyo may edad na ng gusto sa naunang lalaki. Inulit niya ang parehong words, "The Lord is my shepherd, I shall not want," etc., etc. Subalit noong siya ay matapos, walang narinig sa mga taong naroon sa large class o classroom. Sa halip, ang mga tao nasa isang malalim na devotion at pananalangin. Tapos, tumayo ang naunang lalaki at ang sabi, "I have a confession to make," sabi ng lalaki. "Ang pagkakaiba sa inyong narinig sa aking old friend at sa narinig niyo sa akin ay ito. I know the sound," ang sabi ng lalaki, "but my friends knows the shepherd." I know the sound, but my friends, he knows the shepherd. Sa maraming halimbawa na isinulat ni Juan dito sa napakagandang gospel na ito, marahil ang pinaka ay ang paglalarawan kay Jesus bilang isang mabuting pastol. Katulad ng isang pastol, si Jesus ay may malasakit sa kapakanan ng kanyang mga tupa. Katulad ng hatid na mensahe ni Jesus sa pagpapagaling sa isang bulag sa templo. Malinaw niyang sinabi ang kanyang identity o kung sino siya. At malinaw niyang sinabi ang kanyang layunin at plano. Sa mga talatang ito, makikita natin kung paano nais ipadama ni Jesus ang kanyang puso, ang kanyang dakilang pag-ibig sa mga makasalanan, at ang kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Sa ating pag-aaral sa araw na ito, gusto kong itanong natin sa ating sarili, do I really know the shepherd? If you do not know him, kung gayon, ito ang mensaheng ito na dapat mong marinig. Sa loob ng mga ilang minuto ay maririnig mo mula mismo sa sinasabi ng Biblia ang mga katotohanan kung paano ka magkakaroon ng kaligtasan. At ang aking dalangin para sa iyo, kung hindi mo pakilala si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas sa araw na ito, ay makilala mo siya pagkatapos mong marinig ang kanyang mensahe sa iyo. At kung kilala mo naman siya, pakinggan mo ito upang lalo natin maunawaan kung paano na ang gusto niya para sa iyong buhay at maging masagana. Our life make abundant and rich. Ang mga talatang ito ay magtuturo sa atin na si Jesus ay nagtataglay ng mga katangian na ang mga katangian ito ay sapat upang siya ay tawaging mabuting pastol or good shepherd. Gusto kong hiramin ang ilang sandali upang tingnan sa mga talatang ito na nagsasabing karapat-dapat si Jesus sa titulong ito na mabuting pastol. Pag-aralan natin. Una, nagtataglay siya ng tunay na rekomendasyon o katibayan ng pagiging mabuting pastol.
Sa verse 1 hanggang verse 5 ng ating talata, chapter 10 ng Juan, pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Verse 2, ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Verse 3, pinapapasok siya ng gwardiya at pinakitinggan ng mga tupa ang kanyang mga tinig o ang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Verse 4, kapag nailabas na siya, nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. At sa 5 talata o pang-5 talata, hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Una, ang kanyang pagdating ay nasa wasto o nasa tama o ayos. Gumamit si Jesus o ginamit ni Jesus ang kulungan ng tupa upang ilarawan ang kanyang mensahe. Ang kulungan ay isang paikot na mayroong isang pintuan na nagsisilbing labasan at pasukan. Ang kanya-kanyang tupa ay inilalagay dito sa kulungan kung gabi. Ang pastol naman ay nahihiga sa may pintuan o yung labasan at pasukan ng tinatawag na kulungan. Walang pwedeng makalabas o makapasok sa kulungan nang hindi dumaraan sa pastol, sapagkat siya yung nagbabantay sa mga tupa. Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig na ang magnanakaw ay naghahanap ng ibang daraanan upang makapasok sa loob ng kulungan. Subalit ang tunay na pastol ay laging sa tamang pintuan pumapasok o dumaraan. Pinatutunayan ni Jesus na siya ang pastol ng mga tupa because He came to work in the right manner. Dumating dito sa mundo ayon sa plano na kung saan ay inihula mula pa doon sa lumang tipan. Ipinakita niya ang kanyang mga katibayan upang patunayang dumating siya sa tamang panahon. Marami tayo mga talata na ibibigay sa bawat isa sa inyo. Ang mas maganda ay isulat niyo na lamang ang mga talatang ito. Kung meron po kayo mga panulat at susulatan, isulat niyo po. Okay, una, ipinanganak siya ng isang birhen. Alam na alam po ito ng mga Kristiyano. Pinanganak siya ng isang birhen. Sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14. And then sa bagong tipan ay mababasa natin sa Matthew chapter 1 verse 21 hanggang sa 23. Pangalawa, ipinanganak siya sa Bethlehem. Sa Mikas, kabanatang 5, talatang 2. Makita natin doon mababasa na kung saan ang lugar na iyon ng Bethlehem ay isa sa pinakamaliit na lugar doon po sa kanilang panahunan. Subalit sabi, bagamat siya ay maliit, subalit sa kanya lilitaw ang isang mamumuno o mangunguna. Matatagpuan pa rin diyan sa tinatawag na Matthew chapter 2 verse 4 hanggang 6 na kung saan ay binanggit ng mga scribe o skriba, pariseyo, ang paglabas ng Mesias na ito. Pangatlo, dumating siya sa takdang panahon. Sinasabi ng Galatia chapter 4 verse 4 nang dumating ang takdang panahon, si Jesus ay lumabas o dumating dito sa lupa. Ang kanyang pagdating ay lumikha ng matinding galit ng mga kaaway o mga galit sa kanya. Sabagat tunay nga, ang mga galit sa kanya, yung mga pariseyo, yung mga eskriba, na kung saan ay mga nagsunog ng kilay upang sundin ang mga sinasabi ng kautusan o batas. Subalit nung dumating si Jesus ay sinabi niya yung kanyang mga pangungusap, subalit ito ay kinainisan o kinagalit ng kanyang mga kritiko. At marami pang iba tayo na makikita o mababasa sa banal na kasulatan. Siya yung tamang tao o si Jesus ang tamang tao na ipinanganak sa tamang lugar at dumating sa tamang panahon. Nagtataglay siya ng lahat ng katangian na nagpapatunay na siya ay isang mabuting pastor. Mababasa natin sa Luke chapter 4 verse 18 to 19. And then Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. Sinasabi ro na
The Spirit of the Lord is upon me, for He hath anointed me to preach the gospel to the poor, etc., etc. So, dumating si Jesus sa tamang panahon. At sa taglay niya, yung mga katangian na nagpapatunay sa isang mabuting pastor. Nang si Jesus ay dumating, mayroon tamang katibayan. No? Ang tagapaglingkod na si Juan Bautista, yung nagbukas at nagpakilala sa kanya sa bansa o sa Israel. Ano po? At sinabi ang kanyang identity. Sabi ni Juan, ang kordero ng Diyos. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Sabi ng John chapter 1 verse 29, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ba, tinawag siya ng maayos, no? Anong wasto? May mga ilang kawan na nagsasama-sama sa isang kulungan. Yung bang nagsishare-share o sila nagsisharing. Halimbawa, kung medyo ang kawan mo naman ay hindi ganoong kalaki at kasa kayo sa tinatawag na kulungan, minsan ang mga pastor na ito ay pinagsasama-sama yung kanila pong mga kawan. Gayunman, kapag ang pastol ng tupa ay lumakad at pumunta na sa pintuan at tinawag yung kanyang mga tupa, agad makikilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol. At sila ay At sila ay kanyang makikilala. At ang mga tupa na ito ay sumusunod sa tawag niya. Sapagkat kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. They know his call, kung paano sila tawagin. Ang mga pastol kasi, mga kapatid, mayroon silang kanya-kanyang tawag sa kanilang mga tupa. Ang mga pastol ay hindi pare-pareho ng pagkakatawag sa kanilang mga kawan na pinangungunahan. Kung kaya, ang mga tupa na ito na kanyang pinangungunahan, alam nila kung papaano tumawag yung kanilang pastor. Kilala nila yung kanilang tinig. May isang lalaki doon sa Australia na inaresto at inakusahang nagnanakaw ng tupa. Pero sabi ng lalaki na tupa niya ito at hindi niya ito ninanakaw dahil ito ay nawawala na ng ilang araw. Mga ilang araw na nawawala itong kanyang tupa na ito. Nang ang kaso, dahil siya ay pinagbibintangan na nagnanakaw ng tupa, so siya ay nagkaroon ng kaso. Nung ang kaso ay dinala sa korte, ang hukom ay nagkaroon ng palaisipan. Hindi niya alam kung paano gagawa ng hatol ang kaso. Sa wakas, naisip ng hukom na ang tupa ay dalhin sa loob ng korte. Imagine that, ano? Yung tupa ay naging tawag dito, exhibit. Minsan mga hukom na gumagawa ng mga ganyan, mga exhibit. So yung tupa ay dinala sa loob ng korte. Yung tupa. At inutos niya sa nag-aakusa. O yung nag-aakusa na nagnakaw daw siya ng tupa. Inutos sa nag-aakusa na lumabas ito at tawagin ang hayop, yung tupa. Ang tupa ay noong narinig niya may tumatawag, ay walang tugon, maliban sa itinaas nito yung kanyang ulo. At parang natatakot na tumingin lang. Nakarinig siya ng tawag at parang na-aware siya, subalit hindi siya kumilos. Parang yung kanyang mata ay natatakot pa dahil hindi niya kilala yung tinig na yun. So, at pagkatapos ay tinawag naman ng hukom ang nasa sakdal na pumunta sa loob ng korte at tawagin ang tupa. At nang simulang tawagin ang akusado sa natatangi niyang tawag sa tupa, ang tupa dagli agad pumunta sa pinto. Maliwanag na kilala niya at pamilyar sa kanya ang tinig ng kanyang master. Kilala niya. His sheep knows him. No? Sabi ng judge, kilala siya ng tupa. Kung kaya ang sabi ng judge, case dismissed. Dito, napatunayan na kung saan ay ang mga tupa, kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. At ang pastol ay alam kung paano tatawagin yung kanilang mga tupa. Ganito rin ang mga nawawalang kaluluwa.
Maraming mga tinig ang nakikipag-agawan sa ating pansin dito sa mundong ito. Pero, mayroong natatanging paalala ang tinig ng ating Panginoon. Kapag siya ay tumawag, ang lahat ay nababago. Ang lahat ay nababago. Sabi nga ng John chapter 6 verse 44, ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So, kapag tayo ay lumapit sa tunay na pastol, sa kanyang pagkakatawag sa atin, ang ating buhay ay magbabago. Ang makasalanan nawawala ay patay. Hanggang sa pukawi ng banal na espiritu, sabi nga po ng Ephesians chapter 2 verse 1, noong una mga patay kayo. Ang tawag ko nga po rito palagi ay palagi ko sinasabi mga zombie. Marami tayong nakikita ang mga naglalakad sa ating kapaligiran ng mga buhay, pero patay. Patay ang tingin sa mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya ni Pablo, dati mga patay kayo. Sinasabi niya sa mga taga-Epeso. Pero noong sila ay makakilala sa Panginoon, sila ngayon ay nagkaroon ng tinatawag ng buhay. So ang makasalanan nang nawawala ay patay hanggang sa makakilala sa ating Panginoon. Ang tinig lang ng mabuting pastol ang makakapukaw ng patay na puso ng tao. Ang nag-iisang makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Kapag tayo ay tinawag, narinig natin ang calling o tawag ng Diyos, huwag na natin ito na ipagwalang bahala. Ang natatay ng tinig na ito para sa isang desperadong kaluluwa ay napakahalaga. Ang ibang mga panawagan ay parang mga walang kabuluhan. At nakakatakot kung ikukumpara sa matamis na tinig ng Panginoon. Maraming tawag ang sanlibutan sa atin noong tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At ang mga tawag na ito ng sanlibutan ay nagbibigay lamang sa atin ng papunta sa isang hindi magandang kahihinatnan ng ating buhay. Then, maayos siyang mag-utos. Ang mabuting pastor na ito ay maayos mag-utos. Sabi ng verse 4 hanggang verse 5, sabi po rito, kapag nailabas na siya, nangunguna siya. Nangunguna siya kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Gaya nga po natin ng ating ilustrasyon kanina, yung pong tupa na kung saan ay nandoon sa korte na pinag-aagawan sapagkat pinagbibintangan yung tunay na pastol ng tupa na si raw ay ninakaw. Subalit, sabi nga po dito sa ating binasa, hindi sila sumusunod sa iba. Kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig na iba. So, kapag tinawag ng pastol yung kanyang mga tupa na lumabas, ang mga ito ay sumusunod sa kanya. Hindi niya ito itinataboy na gaya ng mga kambing na pinangungunahan niya. Ito lamang mga pastol o mga tupa na ito ang sumusunod sa kanya. Iba pala ang tinatawag na pagpapastol o pangunguna sa mga kambing at sa mga tupa. Iba pala sila. Ang tupa, kapag kakilala nila yung kanilang pastol, sumusunod na lang. Unlike doon sa mga kambing, ay itinataboy pa. Okay? So, isa itong katotohanan, kapag ang kaluluwa ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, magkakaroon siya ng pagnasa na sumunod sa pastol. So, ganito ang nangyayari sa mga tunay na nakakakilala sa Panginoon. Merong siyang pagnasa na sumunod. Hindi na siya kinakailangan pang itaboy, kundi siya ay sumusunod na pusa sa mabuting pastol. Kapag ang isang tao, mga kapatid, ay naligtas at ang kanyang puso ay tama sa Diyos, hindi na siya pakikiusapan pang sumamba sa Diyos, mag-tithes, mag-share ng mabuting balita, o i-share yung kanyang pananampalataya, etc., etc. Kundi siya ay malayang susunod sa kalooban ng kanyang mabuting pastor. So ganito ang dapat na nangyayari sa mga tinatawag na Kristiyano. Hindi na kinakailangan pang Sunday ngayon at tayo ay sisimba o sasamba sa Panginoon. Hindi na. So ikaw ay excited
na dumako sa dako ng pagsamba sa ating Panginoon sapagkat ikaw ay sumusunod. Sapagkat kung ikaw ay isang tupa na nakakaalam o kilala ang tinig ng kanyang pastol, siya ay mayroong pagnanasa na sumunod. Dahil siya ay tinawag ng Panginoon, magkakaroon siya ng maapoy na pagnanasang sambahin ng Diyos. Maapoy na sambahin ng Diyos. Sapagkat hindi ka na yung dating ikaw. Ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creator. All things are passed away. Behold, all things have become new. So, ang mga nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung mga dating bagay niya. So, yung mga bagong bagay na dumarating sa iyo ay ang bunga ito na tinatawag ng pagnanasang sumunod sa iyong mabuting pastor sapagkat ang tinig niya ay iyong kilala. Ang kanyang layunin ay laging parangalan ang Panginoon. Ito yung nararapat na adhikain ng mga tunay na Kristiyano na parangalan ang kanyang pastor o ang kanyang Panginoon na kung saan ay tumawag sa kanya. Narinig niya ang calling na ito, yung tinig na ito. So, siya ay sumusunod. Pangalawang mahalagang punto, nagtataglay siya ng mabuting pagkatao. Yung mabuting pastor na ito, nagtataglay ng mabuting pagkatao o yung karangalan. Meron siyang tinatawag na magandang karakter. Ang sabi ng verse 6 hanggang verse 10, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatakbo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnanakaw. O magnakaw, sabi ng verse 10, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay ng isang masagana at ganap. So, ito yung karakter ng mabuting pastor na kung saan ay identity ng ating Panginoong Yesus. Nagtataglay siya ng mabuting pagkatao. Ang kanyang katauhan o pagkatao, sinasabi rito. So, sa mga talatang ito, inihayag ni Jesus mula sa verse 6 hanggang verse 8, sa mga talatang ito ay pinahayag ni Jesus yung kanyang sarili bilang isang pinto o pintuan. Okay? Kung inyong maalala, mayroon lamang isang pintuan ng pulungan ng mga tupa. So, isa lamang yung pasukan, yung labasan ng mga tupa. At sa pintuang iyon, nakahiga ang pastor sa bukana, sa may pintuan. Kung kaya walang pwedeng lumabas o pumasok na hindi daraan sa pastor. Kung kaya ang pastor mismo ang pinto ng mga tupa. Walang makakalabas o makakapasok ng pulungan nang hindi magdaraan sa pastor. Ang sino mang nagnanais na mapabilang sa kawan ng Diyos, mga kapatid, tandaan natin, meron lamang siyang isang pintong daraanan. At ang pintong ito ay si Jesus mismo. Siya lamang ang tanging daan patungo sa Diyos. Ulitin natin, siya lamang ang tanging daan patungo sa Diyos. Sinasabi ng John chapter 14, verse 6, ako lamang ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makapararaton sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. At sa Gawa 4:12, sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan upang ang bawat isa ay maligtas, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ating pong titingnan niyan at pag-aaralan mabuti, walang ibang pintuan upang makapunta o makapasok sa langit maliban kung ikaw ay daraan sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay hindi dumaan sa ating Panginoong Jesucristo, sorry to say, hindi ka makarating sa langit. Sapagkat iyon ang sinasabi, binabanggit ng banal na kasulatan.
So, walang ibang pintuan na pwedeng daanan upang ang isang tao ay makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang katotohanan ito ay malinaw na sinabi sa 1 John chapter 5 verse 12. Kung ating po titingnan, si Jesus lang ang natatanging daan patungo sa Ama. Ang ibang mga daan ay patungo sa kapahamakan o sa sumpa. Patungo sa kapahamakan, patungo sa sumpa. Ating tunghayan o tingnan din dito sa aklat ng Mateo, Kabanatang 7, talatang 13 hanggang sa 14. Kung inyo po nga pabasahin, maaaring masabi ng iba na mayroong kinikilingan ang hakbang na ito. Sa ilang makikitid ang isip, gayunpaman, ito ay walang pagkakamali ayon ito sa sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Sinasabi ng banal na kasulatan na ito ay ayon sa salita ng Diyos o sa kalooban ng Diyos na walang ibang pintuan na daraanan ang bawat isa na gustong makarating sa kaluwalhatian ng Diyos kundi sa ating pong Panginoong Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 2, meron lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Siya lamang, wala nang iba pang mamamagitan para ikaw ay makapunta sa kaharian ng Diyos, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. At siya pa, yung kanyang pagsasakatuparan, ang sabi ng verse 9 sa unang bahagi, ako nga ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Take note, sa pamamagitan niya. Kung ikaw ay papasok sa pamamagitan ng ating Panginoon doon sa kulungan, ang sabi, maliligtas ka. Malinaw na sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig na siya lamang ang tanging daan o pinto patungo sa walang hanggang kaligtasan ng Diyos. Ang kanyang pangako, ang sino mang papasok dito ay maliligtas. Pangako ng ating Panginoong Hesus mismo. Siya mismo yung nangangako. Siya ang nangako at ang kanyang pangako ay totoo. Hindi ito napapako. Kaya ang kanyang pangako, ang sino mang papasok dito, maliligtas. Hindi niya mararanasan ang galit ng Diyos. Bagkus, ang kasaganaan ng kaligtasan ng kanyang mararanasan. Purihin ang ating pong Panginoon. Siya pa, naligtas. Iniligtas mula sa lahat ng kapahamakan. Kapag ang isang makasalanan ay lumapit kay Jesus at siya ay born again, siya ay magpakailanman na pinatawad na mula sa walang hanggang galit ng makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Ating makikita, mababasa sa John chapter 5 verse 24, Roma chapter 5 verse 9, kung ating kong babasahin. Isang napakaganda na magkaroon ng walang hanggang kaligtasan. Amen. Di po ba? Napakaganda niya na kung saan ikaw ay magkaroon ng walang hanggang kaligtasan at maging malaya sa takot na mapunta sa impyerno. Okay? Di ba? Nakakatakot na mapunta sa impyerno sapagkat ang mapunta roon ay nakakahindi ang kanyang mararanasan. Ako'y nagpapasalamat. Ako ay nagpapasalamat sa kaligtasan na mayroon ako ngayon. Dahil, kanino? Dahil kay Kristo Jesus. Amen. Dahil sa Kanya. Sapagkat kung hindi ako nakakilala sa ating Panginoon, marahil ay ang aking buhay ay windang-windang na. Kung hindi niyo po kilala ang abang lingkod, ay yung aking background, nung ako ay batang-bata pa, ay talaga namang nasabi ko naman po yung mga testimony nito sa aking buhay. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat ako ay nagkaroon ng tinatawag ng pagkakilala sa ating Panginoon. At ako ay ginago yung ating buhay. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Ang kanyang pangako. Tingnan natin yung kanyang pangako. Ang sabi ng verse 9, pangalawang bahagi o letter B, papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. At ang sabi ng verse 10, dumarating lang daw ang magnanakaw para lamang magnakaw, tumatay at manira. Pero naparito ang ating Panginoong Hesus upang tayo ay, ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay ng isang masagana at ganap sa ibang salin, buhay na kaaya-aya.
Okay? Purihin ang ating Panginoon. Ang magnanakaw ay isang banta sa tupa. Kapag ang magnanakaw ay pumasok sa kulungan, ang kanyang unang layunin ay gamitin ang tupa sa kanyang pansariling mga kapakanan. Wala siyang pakialam sa mga kapakanan ng mga tupa. Sa isang banda, ang mabuting pastol ay dumating upang ang mga tupa ay makaranas ng masaganang buhay. Buhay na ganap at kaaya-aya, sapagkat nagmamalasakit siya sa mga tupa. At ang pangako niya ay bagong buhay mula sa kanya. Magkakaroon ng bagong buhay ang mga tao na kung saan ay lalapit sa isang katulad ng ating Panginoon, isang mabuting pastor. Isang bagong buhay ang mararanasan ng bawat isang makakakilala kay Jesus. Ang kanyang buhay magkakaroon ng malaking pagbabago. Hindi na gaya ng dati niyang buhay ang kanyang mararanasan. Sabi nga ng Efeso 2, chapter 2, verse 1 to 4, kung ating babasahin na una, mga dati kayo patay. Dahil sa inyong mga pagsuway, dahil sa inyong mga kasalanan, subalit dahil sa pagkakilala natin sa ating Panginoon, tayo ay nagkaroon ng pagbabago. Hallelujah. Pangatlong mahalagang punto, mayroon siyang tunay na malasakit. Ang ating Panginoong Jesus ay mayroong tunay na malasakit. Sabi ng verse 11 to 16, ating pong basahin. Tingnan po natin. Verse 11 to 16 ng John chapter 10. Po ang ating pong teksto, John chapter 10, verse 1 to 16. So dito sa pangatlong mahalagang punto, sa verse 11 to 16, ang sabi, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Talatang 13, tumatakas siya, yung upahan, palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Verse 14 to 15, ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang ating mga tupa. At ako naman kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Verse 16, meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan nito. Kinakailangan sila ipasok rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawal at isa ang pastol. So, merong tunay na malasakit ang ating pong Panginoon. Yung kanyang pagmamalasakit ay pinatunayan niya ng kanyang pagsasakripisyo. Sapagkat ang kanyang malasakit sa ating lahat ay pinakita doon sa krus ng Kalbaryo. So, ipinaliwanag ni Jesus yung pagkakaiba ng pagmamalasakit sa pagitan ng upahang pastol. Ang upahang pastol ay naroon lamang dahil sa kanyang upa. Kapag may dumating na problema, aalis siya at iiwan ang mga tupa. Hahayaan niya itong silain ng mga lobo. Ang mabuting pastol sa isang banda na may-ari ng mga tupa at may karapatan na ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Kung kaya ang mabuting pastol ay handang magtanggol upang maproteksyonan ang mga tupa, kahit na ito ay maging sanhi ng kanyang sariling kamatayan para sa kanyang mga tupa, sapagkat pinagmamalasakitan niya yung kanyang mga tupa. Katulad ng ating pong Panginoong Yesus. Pinatunayan ni Jesus na siya ay isang mabuting pastol dahil nakita niya ang panganib na hinaharap ng mga tupa at wala na silang matatakbuhan. Kung kaya ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa upang sila ay iligtas. Ito yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga po, tayong lahat ay kandidato na patungo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero dahil sa malasakit, pag-ibig at pagmamahal ng ating Diyos, ginawa ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng paraan upang ikaw, ako, tayong lahat
ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan kung tayo ay lalapit magtitiwala sa napakabuting pastol na ito. So pinatunayan niya na siya ay isang mabuting pastol dahil nakita niya yung panganib na hinaharap ng mga tupa na halos wala na itong matakbuhan. Kapag ang mga tupa ay nasusuol ng tinatawag na lobo, ang mabuting pastol na ito gumagawa siya ng paraan upang ang lobo o ang mga lobo ay itaboy upang ang kanyang mga tupa ay maligtas o iligtas. Ang sabi ng Bible, na ang mga tao ay parang tupang naliligaw. Ang sabi ng Isaiah chapter 53 verse 6 na tayo ay parang tupang naliligaw. Ang pagkakaligaw na ito o ang kasalanan na siyang naghiwalay sa ating ugnayan at pakikisama sa Diyos dito sa atin. Ito yung ating pagkakaligaw. So, maraming tao ang naliligaw. Walang pagkakilala ng lubusan sa ating Panginoon. So, sabi nga po ng Isaiah chapter 59 verse 2 na yung ating kasalanan ang siyang dahilan upang ang mukha ng ating Panginoon ay kanyang ikiling. Ibig sabihin, hindi tayo pinapansin ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. So ito yung isang uri ng pagkakaligaw natin, yung ating po mga kasalanan. Ang siyang naghihiwalay sa ating po mga yan ang sinasabi ng Isaiah chapter 59 verse 2. So mas malala pa dito dahil ang kasalanan ng tao ang nagdala sa kanya upang mapailalim sa sumpa at galit ng Diyos. Sabi ng John chapter 3 verse 18, ating pong tingnan sandali. John chapter 3 verse 18. Sabi po rito, John chapter 3 pa rin verse 36. Ang sabi ng verse 18, hindi hinahato lang maparusahan ng sumasampalataya sa anak sa ating po Panginoon. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So kapag ikaw ay hindi sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, wala dili ka ba ang ating Panginoon Jesucristo, mayroon ka ng sumpa o ang galit ng Diyos ay sumasayo. Pero salamat sa Panginoon sapagkat kung ang galit na ito ng Diyos ay tinupad na o tinutupad na sa iyo, ay matagal ka ng tsugi. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang habag sa iyo, habag sa atin, so ang biyaya ng Diyos hanggang hindi ka nalalagotan ng hininga. So yung huling hininga mo ay bago siya malagot, dapat makabalik ka sa Panginoon. Ibig sabihin, makapag-confess ka, makapagbigay ka ng pagkilala na ikaw ay isang makasalanan, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. So, sa pamagitan noon, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan sapagkat ito ay biyaya. Kung hindi mo magawa o nagawa ang mga bagay na yun bago ka malagutan ng hininga, sorry to say, you are candidate to hell. Ikaw ay mapupunta sa impyerno. Tingnan natin yung sinasabi ng verse 36 ng John chapter 3. Ang sabi po rito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ulitin ko, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Mga kapatid, kaibigan, kung ang ating Panginoong Hesus ay wala sa iyong buhay, ito ang iyong mararanasan. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang galit ng Diyos ay mananatili sa iyo. Kung kaya, kailangan mo ang ating pong Panginoong Jesucristo. So ito yung nakakapangilabot na tinatawag na magiging kahihinatnan ng isang wala sa Panginoon. So, ang nakakapangilabot na kamatayan dinanas ni Jesus ay para sa mga makasalanan. So, sinasabi ng mga Bible scholar, yung kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay isang nakakahiyang kamatayan o isa sa tinatawag na sukdulang kamatayan noong kanilang mga kapanahunan, napako sa krus.
Iyon ang isa sa tinatawag na nakakapangilabot at kamatay. Pero ginawa iyon ng ating Panginoong Sus para sa mga makasalanan. Wala nang higit na masahol na kamatayan ang mapako sa krus. Sinasabi nga ng Isaiah chapter 52 verse 40, noong tingnan ng mga scholar ang tinatawag na verse na ito, sapagkat ang sabi ng verse na ito, Isaiah 52:14, si Jesus daw ay hindi na makilala. No? Ang sabi roon, tao pa ba ito? Sapagkat ang dinanas ng ating Panginoong Hesus, naranasan niya yung pinakamalupit na kamatayang iginawad. Nagupit ng latigong mayroon mga borlas na bakal, at binugbog, maraming mga tinatawag na masasakit na pangungusap, at sinaksakan ng koronang tinik, at ang mga tinik na ito ay bumuon sa kanyang ulo, sa noo, at yung mga tinik na yun ay talaga namang yung kanyang ulo ay napuno ng sugat. Dumudugo ang kanyang buong katawan. Kung kaya ang sabi ng talatang ito, hindi na ito tao. Para kumbaga sa Juan ay hindi na siya makilala. Sa sobrang bugbog, sa sobrang hirap na ginawa sa kanya. Siya ay binugbog, pinalipusta, dinuraan, sinampal, sinabunutan yung kanyang balbas, nilatigo ng latigong may bakal, at pwersahan isinuot yung koronang tinik. At ang bawat tinik, sabi nga po natin kanina, ay bumaon sa kanyang ulo at noo. Pinagtiisan lahat ito ng ating Panginoon Hesus. Dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo, sa iyong katabi, sa ating lahat. Pag-ibig ng Diyos na hindi malilip. The agape kind of love. Isang pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. Sapagkat ito ang nature ng Diyos. Ang pag-ibig. Siya ay pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal, ang puso ng ating Panginoon sa atin. Sapagkat tayo ang tinatawag na obra maestra ng Diyos, at ayaw ng Diyos yung kanyang obra maestra ay mapunta sa kapahamakan. Kung kaya gumawa siya ng natatanging paraan upang ang bawat isa na lalapit sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, pinagtiisan niyang lahat ito upang ang galit ng makapangyarihang Diyos, Ama na nasa langit, ay hindi natin maranasan, kundi ito ay magkaroon ng pagkapawit dahil sa ginawa ng ating Panginoon Hesus. Dahil yung banal na dugo ng ating Panginoon Hesus, ang lahat na nagtakip sa ating mga kasalanan. So, nung si Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo, siya ay naging makasalanan. At siya ang nahatulan para sa ating mga kasalanan. Dahil sa napakahalagang sakripisyo ito para sa mga tupa, karapat-dapat siya sa titulo tinatawag na Good Shepherd. The Good Shepherd, ang mabuting pastor. Maaaring itanong ng iba, bakit kinakailangan ni Jesus na mamatay? Simple lang ang sagot. Kailangan ng isang dugong walang kasalanan upang ipangtubos sa kasalanan. Sa lumang tipan, kaugalian na talaga sinatawag na pag-aalay ng mga hayop o tupa o kordero o kambing, etc. etc. Taunan ginagawa nila ito upang ipangtubos sa kanilang kasalanan. Noong namatay si Jesus, ibinubo niya ang kanyang dugo, at pagkatapos na siya ay mabuhay na muli, umakyat siya sa langit. Dala niya ang dugo bilang perpektong handog sa luklukan ng awa ng langit. Ito yung perpektong handog. Sapagkat sabi nga sa lumang tipan, laging naghahandog o nag-aalay ng dugo ng walang kapintasang hayop ang isang tao upang yung kanyang kasalanan ay magkaroon ng katubusan. Kung kaya ang dugo na ito na walang kasalanan ng ating Panginoong Hesus ang siyang naging pantubos sa lahat ng mga kasalanan ng tao. Kung kaya ito yung dala-dala ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang dugong walang bahid dungis na siyang ipinantubos sa atin, at dala-dala ito doon sa luklukan ng awa, doon sa kalangitan. Mababasa natin yan sa Hebrews chapter 9 verse 12. And then
verse 24 hanggang 28 ng chapter 9 pa rin. Ganon din sa chapter 10, verse 12 ng Hebrews. So, kung ating pong yung babasahin ay ating pong makikita o mababasa. Salamat sa Diyos dahil sa banal na dugo ni Jesus, ito lamang ang tanging pambayad para sa mga kasalanan. Kung kaya sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesus, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Hindi dahil sa ating mga gawa. Sapagkat yung ating mga gawa, lahat ito ay mga basura lamang o mga tinatawag na parang maruming basahan. So yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, yun lamang ang natatanging paraan upang ikaw at ako, tayong lahat, ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang ating mga mabubuting gawa ang sasabihin natin para tayo ay mapunta sa langit at pagharap natin sa ating Diyos Ama na nasa langit, taas ang ating puwelyo na sasabihin, ako ay karapat-dapat dito sa langit sapagkat mabubuti yung aking ginawa. Mga kapatid, kung ganoon ang mangyayari, hindi na kailangan pang mamatay ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kung dahil lamang sa iyong mga mabubuting gawa, mapupunta ka sa langit. Kundi lamang sa mabuting gawa ng ating Panginoong Hesus. Ang mabuting ginawa ng ating Panginoong Hesus lamang ang karapat-dapat. Hindi ko sinasabing huwag kang gumawa ng mabuti. Hindi. Pero kung iniisip mo para mapupunta ka sa langit dahil sa iyong paggawa ng mabuti, hindi po magkakaroon ng kapahayagan. Hindi po magkakaroon ng katotohanan. Ang mabuting ginawa lamang ng ating Panginoong Hesus ang magkakaroon ng kapahayagan. So, salamat sa Diyos dahil sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Namatay siya upang ikaw, ako, tayong lahat ay mabuhay. Ang kanyang malasakit ay napatunayan ng kanyang mga tupa. Ang sabi ng verse 14 to 15, basahin natin muli. Ako nga ang mabuting pastor, kung paano kilala ako ng Ama, at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa. Ako naman ay kilala nila, at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. So sinabi ni Jesus kung paano yung ugnayan sa pagitan ng pastor at ng mga tupa. Nakikilala siya ng mga tupa at hindi sila sumusunod sa iba. Kilala rin ng pastor ang kanyang mga tupa. Ang bawat isang tupa sa kawan ay halos magkakapareho o kapareho namang hindi pa sanay sa kanilang paningin. So, itong mga tupa na kung saan ay kung ating titingnan, pero dahil kilala sila ng kanilang pastor, mabuting pastor, sinasabi ang tupa na kung saan ay hindi pa gaano sanay sa kaugalian ng kanyang mga naunang mga tupa, hinihiwalay ito sa tinatawag na karamihan. Ito po, dahil kasi hindi pa sanay sa kaugalian ng mga o pagtuturo ng pastor. So, merong isang lalaki na namamahala sa isang malaking kawan. Ang nagpaliwanag sa kanyang kaibigang Kristiyano, na nagulat sa kanyang pagkapamilyar sa mga hayop. Itong lalaking ito, sabi na lalaki, itong sanay na humawak sa malaking kawan ng mga hayop. So sabi ng lalaki, nakikita mo ba ang tupa sa bandarot? Pansinin mo, ang kanyang mga daliri ay maliliit. Ang isa naman sa kanyang likuran ay duling. Sabi ng lalaki. Ang sumusunod naman ay mayroong tagpi, yung kanyang balibo sa likuran, etc. So, sinasabi ng lalaki dito na bihasa sa mga kawan kung ano yung katangian o depekto ng kanyang mga kawang inaalagaan. Sabi, kung ikaw ay isang pastor, titingnan mo silang lahat, sabi ng lalaki. Kung ikaw ay nag-aalaga ng isang kawan o ng grupo ng mga kawan, sabi ng lalaki. So, titingnan mo silang lahat. Naisip ng Kristiyano si Jesus, ang punong pastor na siyang nakakaalam ng kahinaan ng bawat isa sa atin.
etc. etc. So lahat tayo ay kilala ng ating Panginoon. Alam ng ating Panginoon yung ating kahinaan, alam niya kung ano ang ating kakayahan, etc. etc. Alam ng ating mabuting pastor ang lahat ng ating mga kakayahan sa buhay. Kung kaya alam ng ating chief good shepherd, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus ang ating mga kalagayan. At sa panahon ng ating mga pangangailangan, ay lagi siyang naroon upang tayo ay tulungan. Sapagkat kilala niya tayo, alam niya tayo. So sinasabi niya ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, na hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Kung higit sa ating kakayahan, ang ating mararanasan, hindi niya yun papayagan. Sapagkat kilala niya tayo, alam niya tayo kung hanggang saan lang ang ating kakayahan. Kaya binibigay lamang sa atin, sa ating mga pagsubok ay yung ating makakaya. Sapagkat kilala tayo ng ating mabuting pastor. So sabi ng verse 15 to 16, ang ating muling babasahin, sabi po rito, kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kilala nila at inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong ibang tupa, o sabi ng verse 16, na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan silang ipasok ko rin at pakikinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang tupa. Take note, sabi rito, yung ibang mga tupa, meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan, hindi pa kasama sa mga kulungan. So, kinakailangan sila ay maisama sa kawan o sa kulungan na ito ng ating pong Panginoong Hesus. Kapag ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay inilagak natin kay Hesus, kaligtasan ang magiging resulta nito. Ang kaligtasan ito ay kumpleto. Kumpleto yung kaligtasan ito, sinabanggit ng Hebrew chapter 7 verse 25 hanggang verse 29 o 27, 28, 29 hanggang doon. Ito yung tinatawag na eternal. Ang tinatawag na kaligtasan ito ay eternal. Hindi ito kaligtasang pansamantala, kundi ito ay kaligtasang pangwalang hanggan. Lagi natin sinasabi, ang ating katauhan, ang disenyo rito ay pangwalang hanggan. Okay? Ang ating mga soul, spirit ay pangwalang hanggan. Kaya lamang, lagi natin sinasabi, saan mo gugugulin ang iyong pangwalang hanggan? Yung everlasting. Meron dalawang walang hanggan na binabanggit ang banal na kasulatan. Una, ang buhay na walang hanggan. At ang pangalawa, yung kamatayang walang hanggan. At sisiguruhin ko naman sa inyo na ayaw nyo mapunta sa walang hanggang kamatayan. Sapagkat magdaranas ng napakatinding hirap ang isang kaluluwang mapupunta roon. Walang hanggang siyang darain. Walang hanggang siyang hihiyaw sa hirap. Sa isang banda, sa buhay na walang hanggang kasiyahan. Sapagkat nakakasama niya ang kanyang manlilikha, ang kanyang mabuting pastor doon sa kalwalatiang walang hanggan ng ating pong Panginoong Hesus. Ang good news ay ito. Si Hesus ay namatay para sa lahat. Sa lahat ng tinatawag na tao dito sa mundo. Kasama ka roon. Kasama ang bawat isa sa walang hanggang buhay na iniaalok ng ating pong Panginoong Hesus. At kung lalapit ka sa Kanya ngayon, at ilalagak mo sa Kanya ang iyong pagtitiwala, ililigtas niya ang iyong kaluluwa. Ulitin ko, kung ikaw ay lalapit sa Kanya ngayon, at ilalagak mo sa Kanya ang iyong pagtitiwala, ililigtas niya ang iyong kaluluwa. Makikita mo ang kaligtasang pinagkakaloob ni Jesus ay bukas para sa lahat. Available ito. Hanggat hindi pa dumarating ang ating Panginoong Kristo, ang buhay na walang hanggan o kaligtasang kanyang inaalok ay available para po sa lahat. Siya lamang ang pintuan, kaligtasan, at siya lamang ang mag-iisang mabuting pastor. Katulad ng Good Shepherd sa Luke chapter 15 verse 4 to 7. Patuloy siyang lumalabas, pumupunta ng bundok upang hanapin ang mga nawawala. Ang ating Panginoong Hesus ay patuloy na hinahanap ang mga nawawala.
mga nawawala, sapagkat ito ang kanyang layunin. Hanapin at iligtas ang mga nawawala. Kagaya ng ating Vision 2020, ang ating tema doon sa ating guest, Tracts of Christ Christian Church. Vision 2020. Hanapin natin ang mga nawawalang kaharian sa ating pong kapaligiran. Mga naliligaw ng landas at muling ibalik at isama sa kulungan ng mga tupa ng ating pong Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan, Ama na may likha ng langit at ng lupa, sa pamagitan ng iyong mga salita ay nagkaroon ng kapahayagan ang lahat ng bagay dito sa sangkatauhan. At kabilang doon ang iyong obra maestra, ang iyong mga anak, na kung saan, Panginoon, ay patuloy na iyong kinakalinga. At dahil sa iyong pagmamahal, sa iyong obra maestra nito, Panginoon, gumawa ka ng mga pamamaraan upang ang iyong mga anak na ito na naliligaw ng landas ay muling mabalik sa iyong harapan, Panginoon. Amang banal, sinugo mo ang iyong kaisa-isa at bugtong anak na si Jesucristo upang ang mga tupa na ito ay hanapin upang maibalik sa kulungan na kung saan ay magsama-sama. Amang banal, siya yung tinatawag na mabuting pastol, ang aming Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagmamalasakit sa amin ay ganoon na lamang. Kung kaya, Panginoon, maraming salamat sapagkat dahil sa kanyang pagmamalasakit, sukdulang niyandog niya, niyalay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang katawan na bugbog, na sugatan, para lamang sa aming kaligtasan. At ang kanyang kabanal-banalang dugo na walang bahid dungis ang siyang pinagtubos sa lahat ng aming mga kasalanan. Purihin ka, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pinagkaloob na ito, na yung bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pagmamalasakit sa amin na gayon na lamang. Purihin ka, sambahin ka, ikaw na aming mabuting pastol. Purihin ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat at tunay ka ang dalangin ko, Panginoon, sa mga nakarinig na ito, ng iyong mensahe na ito, ng iyong pagliligtas na ito, na kilalanin kanila na isang mabuting pastol. Walang ibang pintuan na dapat daanan. Walang ibang dapat pagdaan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi sa iyo lamang. Ikaw ang buhay, ikaw ang kaligtasan, ikaw ang sinugo ng Diyos Ama na nasa langit, na sinasabi doon sa John chapter 3 verse 16, na sinugo ng Ama ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak na si Jesucristo, upang kung ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O Banal na Espiritu, ituro mo sa mga tao, bigyan mo po sila ng mga konbiksyon na kung saan ay lumapit sa aming Panginoong Jesucristo upang magkaroon ng walang hanggang buhay, magkaroon ng kaligtasan, sapagkat tunay nga siya lamang ang karapat-dapat, siya lamang ang tunay na handog, siya lamang ang nag-alay ng kanyang buhay, siya lamang ang tumubos sa amin yung kanyang kabanal-banalang dugo na siyang naging bayad para sa aming mga kasalanan. Ay salamat po, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. O Diyos, Ama na makapangyarihan, pagindapatin mo ang mensaheng ito para sa lahat ng makakarinig ay magbalik loob sa iyo. Kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po binibigay ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Dito po yung aking panalangin. Amen. And amen. Purihin ang ating Panginoon, sa Kanya ang kapurihan. To God be the glory. Amen. Amen. Magandang araw po.